Hi guys, Kuya Dave here. Welcome sa Pinoy Short Creepy Stories. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay halo ng mga naranasan, mga narimig, at mga bagay na sana hindi na lang naisip. Hindi lahat ng takot kailangang sumigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan. So bago tayo magsimula, quick lang ha, like mo na to, follow and subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. By the way, shoutout muna kay HotDinini95 para sa ideya ng kwentong mapapakinggan nyo ngayong gabi. Kung may mga kwento ka rin gusto mong ibahagi o ipakwento, pwede mong isend sa email sa may comment section at baka sa susunod, ikaw na ang isasalaysay dito. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Tara, samahan mo ako. Makinig na tayo kay Kuya Nocturne. Mabilis ka bang magtiwala? Kung oo, this story is for you. A long-lost friend's call. Magkaibigan sina Karen at Nita mula pa noong high school. Sabay silang nag-aral ng nursing, sabay ring ng Arab. Pero makalipas ang ilang taon, unti-unti silang nawalan ng contact. Hanggang isang gabi, may tumawag kay Karen. Si Nita. Humihingi ng favor. Isang gabi lang daw. Magre-relieve lang muna si Karen bilang private nurse ng isang matandang biyuda. May mahalaga raw kasing aasikasuhin si Nita. Nag-hesitate si Karen sa una, pero pumayag din siya. Kasi kaibigan niya si Nita. Pagdating niya sa bahay, unang napansin niya ay bukas ang ilaw. Hindi rin nakalock ang pinto. Medyo kakaiba, pero pumasok pa rin siya. Tahimik ang loob. Sobrang tahimik. Ang matandang biyuda ay nasa kama sa ikalawang palapag. Malinis, maayos, maengat na nakalatag ang mga kumot. Halatang bagong palit. Pati damit ng matanda ay bagong bihis. Napaisip si Karen. Sipag talaga ni Nita at naging normal ang lahat. Tahimik ang gabi. Maayos ang takbo ng oras. Hanggang sa maghahating gabi na. Habang nanonood ng telebisyon si Karen, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Nita ulit. Napakunot noo si Karen. Bakit tatawag ba siya ng ganitong oras? Sinagot niyang tawag. Sa kabilang linya, mahina ang boses ni Nita. Pabulong, putol-putol, parang nagtatago. Humihingal, parang ayaw marinig ng kung sino man. Humingi ulit siya ng favor. Pwede raw bang mag-extend pa ng isang gabi si Karen? May bigla raw siyang aasikasuhin. Nag-alinlangan si Karen. Pero dahil ngayon lang ulit sila nagkausap matapos ang ilang taon, pumayag siya. Bago matapos ang tawag, itinanong ni Karen kung saan nakalagay ang gamot ng matanda. Nang sumagot si Nita, nanlamig ang batok ni Karen. Hindi siya agad nakaimik. Hindi dahil sa lakas ng boses. Hindi rin dahil sa hina. Kundi dahil sa mismong sinabi ni Nita. Isang saglit na katahimikan. Isang biglang pag-iigting sa dibdib. Sa halip na magpanik, nagpanggap si Karen. Tinawanan niya ang kausap. Sumagot ng normal. Parang wala siyang napansin. Pagkababa ng tawag, agad siyang tumayo. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng pintuan. Hindi na lumingon. Hindi na nagdalawang isip pa. Pagkalabas niya, kumaripas agad siya ng takbo. Diretso siyang pumunta sa police station. Miss, ano pong nangyari? Tanong ng pulis. Huminga ng malalim si Karen. Nakiusap po kasi sa akin ang matagal ko ng kaibigan na si Nita. Dagdag pa niya, siya po ang nakiusap sa akin na magbantay sa isang matandang biyuda
na nakatira sa isang lumang bahay malapit sa sementeryo. Nagkatinginan ang mga pulis. At ano po ang problema, miss? Nang tumawag po siya sa akin kanina, sabi ni Karen, narinig ko po sa kabilang linya ang eksaktong tunog ng pinapanood ko sa telebisyon. Kinutuban na po ako, dugtong niya. Pero pinilit kong huwag magpanik. Huminga ulit siya ng malalim. Pero nung tinanong ko po kung nasaan ang gamot, sinabi niya po na nasa likuran ko lang daw yun. Tila parang alam nito kung saan mismo ako nakaupo. Dahan-dahang nagsalita ang pulis. Miss, sa totoo lang po, 1 linggo na pong patay si Nita. Sandaling tumigil ang pulis. At miss, pasensya na po kung matatakot kayo. Tumingin siya kay Karen. Kung tatapatin po namin kayo, parehong-pareho po kayo ng mga sinabi ni Nita nang dumating siya rito nakaraang linggo.